Okay, so as per your request, tara na. Patungkol sa kanyang ugali at gawain. Ano ba yun? Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Bakit? Batid ko na nagda-drug siya. Teka, kulang ng sound trip eh. Teka lang, ulitin natin. Nagda-drug siya. Okay, so i-break it down muna natin to So, hindi na natin siguro pag-uusapan yung mga detalye na nilalabas sa internet. And let's talk about what happened between 2022 and 2025. Yan na lang kasi yung relevant ngayon. Kasi yan yung mga information na sa tingin ko, dapat nyong malaman para i-analyze to. Regardless of what happened with them in the past. Huwag nyo silang tignan as magkapatid. Okay? Tignan nyo sila as mga politiko. Okay? Kasi mas may sense yun eh. Kung titignan mo nga kung titignan mo sila as magkapatid or magkamag-anak, parang mas papaboran mo si Romualdez. Kasi kahit papano, si Romualdez talagang pinrotektahan si Bongbong Marcos hanggang dulo. 'Di ba? Hanggang ngayon siguro sinasalag pa rin niya yung mga banat kay Bongbong Marcos 'di ba? Kasi hindi nyo siya nakikita na nilalaglag miski umalis siya sa speakership, hindi pa rin niya nilalaglag si Marcos, 'di ba? Pero etong si Imee, todo-todo yung laglag, 'di ba? Now, balikan natin yung 2022 kasi ito yung sa tingin kong inflection point nitong issue na to. Tandaan nyo, nung 2022 si Imee Marcos ay inendorso ang Uniteam, tama? 'Di ba? Inendorso niya yung Uniteam. 'Di ba? Ngayon, kung alam niya pala na gumagamit ng droga si Bongbong Marcos, bakit niya pa pinatakbo, 'di ba? Hindi kasi ang rason niya rito, hindi, sinabi naman kasi ni Bongbong Marcos na tumigil na siya mag-drugs, okay? So why is it that kasi nung 2022, tandaan nyo, in the same year, meron drug test si Marcos and negative siya doon. So you're telling me na between 2022 and 2025 nag-take si Bongbong Marcos. I find that hard to believe. You know why? Kasi araw-araw siyang nasa labas ng media . Kung gumagamit yun, edi nakitaan na natin ng signs yun. Doon pa lang tapos na yung usapan . Again, do not focus on sa pagiging magkapatid nila. Think of them as politician that is trying to power grab them. Kasi ang tingin ko ngayon, nile-leverage ni Imee Marcos yung pagka-Marcos niya against dun sa utol niya. 'Di ba? Which is very sad kasi totoo lang, parang parang tinapon niya na yung pagka-Marcos niya for the sake of power 'di ba? Kasi ganoon naman 'to power grab yung labanan dito kasi kanino mapupunta yung kapangyarihan kapag dumating ang panahon. Ngayon, si Imee Marcos, he is really trying hard na agawin na yung kapangyarihan kay Bongbong Marcos na siguro sa tingin niya siya yung nagbigay nun kasi nga sinuportahan niya yung Uniteam. So why is it na sinuportahan mo noon kung alam mo pala na nagdadrugs yung kapatid mo at may tendency na bumalik dyan sa pagdadrugs, bakit sinuportahan mo pa? Sana si Sara Duterte na lang yung pinaupo nyo agad. Kasi nga may talo May talo si Sara Duterte noong 2022. Halimbawa, naging Sara versus Naging Sara versus Sara, Bongbong at saka Lenny. Baka may pag-asa pa si Lenny dun or baka matalo si Sara and wala siyang position ngayon, di ba? Wala sana tong usapan na to kung tumakbo sila bilang tatlo sila as presidente. That's the point there. So nag-unify sila. Okay? Nakakainis lang kasi yung transparency na yan yung plataforma ni Lenny, di ba? Sa gobyernong tapat, angat buhay lahat. Di ba? That was the thing na hindi natin nakita. And look, man, kaya talagang antimano, makikita nyo talaga yung loyalty ng mga kamag-anakan nila . Di ba? So, gets ko kung bakit, I mean, people hate Romualdez for it, pero you have to give him credit kasi hindi niya iniwanan si Bongbong, di ba? Habang habang itong kapatid ni Bongbong, kapatid sa dugo 'di ba, God?
Sobrang dumi talaga. Anyway, tuloy na natin. Hindi niya makuhang magalit kasi tumigas na yung mukha niya. Parang stone face lang lagi. Pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Bomba ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Ano ba yan? Nabuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Eto ngayon, this is the point na aakisahan, kwento ko na lang sa inyo kasi it's all accusations eh. Aakusahan niya si Lisa Marcos at saka si Sandro Marcos na gumagamit din ng pinagbabawal na gamot. Ang point dito kasi, parang pinalalabas niya to as personal knowledge. Kaso, miski sabihin niyang personal knowledge yan, these are still allegation that is going to destroy the reputation or besmirching the reputation of someone. It's still libelous kung ako itatanungin mo kasi may publishing aspect siya. And maraming nakarinig and tukoy na tukoy yung mga tao, di ba? And apart from ano ba yung public interest ba talaga yung point nitong speech na to? Public interest ba to or power grab, 'di ba? Kasi pag public interest, maiintindihan ko. Like for example, yung paggamit ni Duterte ng fentanyl, 'di ba? Kasi during a time sa pagiging pangulo niya, we are all worried or at least we are concerned about his state of health, kung 100% pa ba siya, kung healthy pa ba siya, kasi there are times na pag nag-i-speech siya parang nagja-jumble yung mga salita or tuloy-tuloy lang, nagwo-word salad ba. So ako kasi na-witness ko yon nung pag nanonood ako ng mga nightly briefing niya about sa COVID nung araw, 'di ba? So kung naalala niyo yon. So ang point nun, si Attorney Dino De Leon nagdemanda siya sa Supreme Court, tas pinapatanong kung idinidemand niya na yung freedom of information na ilabas yung health records ni Pangulong Duterte during that time. Di ba nga? Kasi nga we know na nagfe-fentanyl siya, we know na meron siyang meron siyang iniindang sakit. Yon, gets? So dito, ang point dito mga lods, ano yung basis natin para checkin to na talagang gumagamit siya except for an allegation? Kasi look, pag napapanood mo naman si Bongbong Marcos, yung usual stuttering niya, kasi minsan nag-i-stutter si Bongbong pero when he talks, he really talks naman na mas maayos kaysa dun sa matandang Duterte, di ba? So in my opinion, hindi naman ako eksperto, pero pag kinumpira ko yung lumang presidente, si Duterte tsaka si Bongbong ngayon, I think mas better si Bongbong Marcos health-wise. So what is the point of having this test kung okay naman si Bongbong Marcos? Again, umiikot na naman tayo dito that this is not a public interest, hindi ito for the public interest, di ba? It's a political interest na nagpa-power grab lang naman. So in a way, naiintindihan ko talaga yung position ni Romualdez at saka ni Amy Marcos eh. Why Amy Marcos is X na siya sa Malacanang eh. Kasi kahit papaano naiintindihan mo si yung pinsan niya na si Romualdez na kung bakit antimano fini-favoran siya ni Bongbong, kasi nga ang daming attacks na ganito na minsan unfair na. Okay lang sana kung yung trabaho ni Bongbong Marcos yung busisiin niya. Like for example, yung sa corruption, I think that is a very valid criticism kay Marcos eh. Pero ito kasi it's very controversial. So you have to think, what is the reason kung bakit sinabi ito ni
Amy Marcos? Is it just to steer, is it really just because concerned siya kay Bongbong Marcos? Kasi kung concerned siya kay Bongbong Marcos, dapat nung 2022 pa lang, di niya na pinatakbo. Diba? Kasi alam niyang may history ng pagdadrugs eh. Dito itigil niya na yan. Huwag niyong patakbuhin yan. Si Sara Duterte na lang sana yung in-insist niyang tumakbo as president. Tapos si Bongbong Marcos, kung tatakbo siya, hindi niya na lang sana sinuportahan. That's the point there eh. Kasi nga, it was an easy route nung 2022. Tandaan natin, we are only using etong huling 3 taon, nothing more, nothing less. Remove the part that they are brothers and sisters. 'Di ba? Kasi pag linagay mo sa equation 'yon, mas bibilib ka dun sa kunyari sa pinsan niya kasi at least hindi iniwanan yung pinsan niya. Ito kasi iniwanan niya na for political power. So tingnan niyo sila as politicians na may interest. What is the interest nitong si Amy Marcos? Bakit niya sinisiraan si Bongbong? Para ma-depose si Bongbong Marcos at maupo si Sara Duterte. That is the play here. That is hindi nagiging, it's so ironic kasi etong speech na to ni Amy Marcos is for the transparency, pero hindi naman siya nagiging transparent dun sa gusto niya eh. You have to think about it deeply. Ano ba yung goal nila rito? Kung bakit nila binabanggit niya? Tandaan nyo, nung 2024, si Digong, yan din yung sinabi. And ang ini-invoke niya din, yung militar mag-aklas. Kasi nga, hindi yung revolution naman, hindi naman yan magsasucceed eh. Kung meron paling police at military power ang gobyerno natin. Tandaan niyo yung mga EDSA, di ba? EDSA 1, umalis si Enrile, umalis si Ramos, success. EDSA 2, umalis si Lacson, umalis si Reyes. Sa AFP si Reyes, si Lacson sa PNP, success. Eto, gusto nila ng EDSA 3. Hindi na mangyayari yon kasi nga mahina eh. Kasi kita talaga na power grab lang siya. There is no yung karamihan sa mga tao na gusto nilang sumama, yung mga kakamping, hindi talaga sasama sa ganyan. Kasi may buhay yon outside of politics. And they have to live this day by day. How sure are you na kapag si Sara Duterte yung umupo, things will change? You don't have that guarantee eh. Gets niyo mga lods. Anyway, sana po na intindihan nyo yung punto nito at mag-ingat po kayo sa mga ganitong retorika kasi kayo po talaga ang target niyan. Kayo pong mga nanonood sa akin ngayon. Alam ko pong mahirap ang buhay sa Pilipinas. Huwag nyo nang dagdagan pa. Kasi this will only compound our problems. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.